Ang sipag talaga nitong engineer ko. Talagang ayaw, hindi ka sisitsitan ano? Parang pulis. Okay. At siyempre, sama po ninyo kami hanggang alauna po ng hapon. Habang kayo nanananghalian, tuloy-tuloy naman ang pag-aatid namin sa inyo ng pinakahuling ulat ng lagay ng, siyempre, hindi lang lagay ng panahon, ang lagay ng ating bansa, lagay ng mundo sa pag-aatid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga kagapay natin na bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Ali 23 TV. Ganun din ang News and Operations Center. Makakasama po natin hanggang alauna ng hapon sa pag-aatid namin sa inyo ng mga balita. Dito pa rin, ngayong araw na ito ng Huwebes, Huwebes po, hindi bispera ng sweldo. Hindi bispera ng malabo. Bago nakita ko si Gilin na gumaganon, malabo po yan. Hindi ata kami sa sweldo bukas. Anyway, ito pa rin ang ating palatuntunan. Senyor Balita! Nangunguna sa ating mga balita. Siyempre, presyo ng gasolina ang nangunguna. Ang presyo po ng gasolina, yan ang hinihintay ng aking mga amigos at mga amigas ng aking mga senyora ko, yan, ng mga senyorita ko, yan. Presyo ng gasolina at kerosene sa international market. Uy, magandang balita to, senyora. Bagya lang po, bumaba. Ayan, maganda po, bahagya. At least bumaba. Hindi ko sinabing bagyang tumaas. Yun. Si Senyor po, wala. Yun ang hinihintay ko. Kahit na bagya man lamang tumaas, okay nang ako Okay na sa akin kahit na bagya pero ito, bahagyahong bumaba. Yan ang gusto natin. Ayaw natin yung pataas. Okay. 4 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Dapat na supply ng LPG sa bansa. Tiniyak po ng isang industry player. Senyor Balita! At siyempre, bigas. Siyempre, importante yan Bigas, senyora. At manok. Namimiligro po. Medyo hindi maganda balita rito. Namimiligro para po magmahal sa inyo. Yan ang ayaw na senyora kong pagmamahal. Para po daw magmahal sa inyo. Payag kayo? Ayoko niyan. Ayon po ito sa Department of Agriculture. Senyor Balita! Pamamahagi ng ayuda sa mga PUV driver, nagpapatuloy, sapat na pondo muling tiniyak ng DSWD. Senyor Balita! Pamahalaan at iba pang LGU, nagkaloob na po ng libreng sakay sa mga epektado ng unang araw ng malawakang transport strike. Ayan. Senyor Balita! Ang pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita, mga report, mula pa rin sa mga kagapay natin, ang mga bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Ali 23 TV. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon natin sa pamamagitan pa rin ng ating weather specialist mula po sa Pag-asa sa katauhan po ni Senyor Benny Estareja. Senyor Estareja, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa inyo. Sa ngayon po, patuloy ang epekto ng easterlies o yung hangin nagmumula sa Pacific Ocean. Asahan po ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito pa rin sa Mindanao. At sa kasalukuyan, meron tayong mga thunderstorm advisories and heavy rainfall warnings. So mag-ingat po sa bata ng mga pagbaha at pagguho ng lupa po doon. Samantala sa ibang bahagi pa ng bansa, magdadala ang easterlies ng mainit at malinsangan po na tanghali. Specifically dito sa Luzon, posible po na umabot sa 37 to 38 degrees ang heat index o yung mararamdamang init dito sa may Metro Manila at pinakamataas pa rin dito sa may Palawan, sa may Eastern Samar at sa may Iloilo na hanggang 41 degrees. Kaya po kung lalabas po sila ng bahay sa ngayon hanggang mamayang alas 4 ng hapon, magdala ng panangga sa init gaya po ng payong at sombrero at uminom po lagi ng tubig. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pag-asa, Benny Estareja, magandang tanghali. Maraming salamat, muchas gracias, Senyor Benny Estareja, ang ating pong weather specialist, direktamente mula po sa Pag-asa. Entra na tayo sa mga umariba nating mga balita. Lagang umariba yung balita natin, matindi. May aasam pong konting magandang balita. Ayan, konti lang po ang balita natin para dito. Naaasahan ninyo, mga senyora, mga amigos at mga amigas. Ito pong magandang balita na ito ay konti lang. Pero magandang balita naman, kahit na konti lang. Para po sa ating mga consumer, dahil po may bawas
nga sa presyo ng ating gasolina at kerosene sa international market ngayong linggo ito. At bate po sa pagtaya ng mga oil industry players sa bansa, hanggang kahapon bagya po ang bumaba o natapyasan ng 10 sentimos. Konting-konting nga. May nakakilala ba bang batang 10 sentimos? Pag binigyan mo yung bata ng 10 sentimos, kilala niya? Oo. Itapos sa niya. Okay. Ang kada litro ng gasolina. Pero importante na rin. Okay na yan. Okay na yan. Pababa, pagpamumura. Hindi yung pagmamahal. Habang piso, yun mabigat at 20 sentimos sa kerosene, yun, malaki-laki yan. Piso at 20 sentimos sa kerosene o gaas. Yan, tatanggapin ko yan. Oh, Piso. yeah. Malaki-laki yung bilog yan. Pero yung 10 sentimos, naku, hindi mo makita, lalo na kung malabo mata mo. Malabo. Ako, lagi malabo mata ko sa ganyan Yung mga barya, malabo mata ko dyan. Malinaw ang mata ko doon sa puro papel. Yan, ang linaw ng mata ko dyan. Kayo din, ganun din. Okay, 9 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Gayunman, ayan, ang naitalang price adjustment ay batay pa lamang sa 3 araw po yan. 3 araw na trading at maaari pang lumaki ang rollback o maudlot ang bawas presyo. 2, rollback o maudlot. Okay, nakadepende rin ito sa sitwasyon sa Middle East, lalo na kung magpapatuloy ang bakbakan ng Iran kontra US at Israel. Sana naman matuloy na ang peace talk nila, okay? Para po hindi na tayo maepektuhan. Senyor Balita! Samantala po, tiniyak na ni Regasco President at dating LPGMA Party List Representative Arnel T. na meron pong sapat na supply ng LPG ang Pilipinas hanggang sa susunod na 2 buwan kahit nagdeklara na ng State of National Energy Emergency. Sa kabila ito ng pangamba ng mga consumer na magkaroon ng supply shortage bunsod ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East, lalo na kung mananatiling sarado po ang Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng mga oil tanker. Samantala, blanco pa si T kung gaano kalaki ang itataas po ng presyo ng LPG sa mga susunod pang buwan dahil nakadepende po yan sa paparating pa na bagong supply pagsapit po ng buwan ng Mayo. Hindi po kami kagaya ng diesel and gasoline na deregulated. Kami po ngayon sa LPG, dahil sa bagong batas, regulated po kami. Ang lahat ng permit namin at lahat ng inventaryo ay kailangan alam ng Department of Energy. At ang sabi namin, ipro-provide namin, we will be very transparent. Paladala namin lahat ang mga resibong aming nakuhang produkto. At makikita nila, magre-reflect po doon yung anumang paggalaw ay base po doon sa import cost namin. So, sa kagustuhan ng gobyerno rin na magkaroon tayo ng sapat na produkto, pagbasehan natin kung ano yung nabibili natin sa labas upang hindi tayo magkulang ng produkto dito sa ating bansa. Samantala, wala pang tiyak na sagot si T kung gaano kataas ang idaragdag sa presyo po ng LPG. Ang amin pong masasabi sa ating mga consumer, lahat po ng price adjustment, it is documented and it is supported by tinatawag nating bill of lading. Yun pong kuha namin sa ibang bansa. May resibo po yun, isinadmit namin sa Department of Energy for their computation so that hindi po kami ma-charge ng overpricing. May resibo po. Kahit itanong niyo po sa Department of Energy, sa OIMB, kay Director Rino Abad, pinadala po namin ang lahat ng aming natanggap na notisya mula po sa aming supplier na nag-tender sila ng force majeure at yung nung kinunan namin ng alternative product, kasama po ang kanilang mga bill of lading, isinadmit po namin yan sa Department of Energy at yan po ang magre-reflect dun sa babayaran namin VAT at saka excise tax. Tinig ni Regasco President Arnel T sa panayam po ng DWIZ. Senyor Balita! Samantala, may report muna tayo sa kamera. Nandun ang ating kasamang si Jelly Mendez.
Update sa libreng sakay ng Kamara para po sa mga commuter na epektado ng krisis sa langis. Detalye po niyan mula kay Jelly Mendez. Jelly? Naglunsad ang Kamara ng libreng sakay para sa mga apektadong commuter sa gitna ng umiiral na krisis sa langis, bunsod pa rin na nagpapatuloy na girian sa Middle East. Sa ilalim ng biyaheng damayan libreng sakay mula sa Kongreso, makikinabang ang mga pasahero mula sa San Jose del Monte, Bulacan, patungong Welcome Rotonda sa Quezon City at pabalik ng Fairview sa Quezon City. Ang naturang proyekto ay pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos upang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa mga manggagawa, estudyante at iba pang pasahero. Handa ito magsilbi sa commuters simula ngayong araw at ang schedule ay tuwing Lunes, Huwebes at Biyernes sa peak hours ng umaga at hapon. Ang specific schedule ay mula alas 5:30 hanggang alas 8 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pangunahing target na maserbisyuhan ang mga manggagawa at mag-aaral, senior citizens, PWDs at buntis. Ayon kay Marcos, layon ng inisyatiba na agarang maramdaman ng mamamayan ang tulong ng pamahalaan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pasahe, pangunahing pagkain at iba pang bilihin dulot na rin ng geopolitical tensions. Binigyan diin ng Presidential Son na ang programa ay nakahanay sa malawak na economic strategy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay inatasan ang lahat ng ahensya ng gobyerno na pahupain ang epekto ng external shock sa domestic economy. Ito anya ay whole of government approach na poprotekta sa purchasing power ng mga Pilipino at hindi lamang puro long-term solutions. Sa liham ng LTFRB kay House Secretary General Cheloy Garafil ay hindi ito tumutol sa pag-operate ng 4 na bus at hindi required ang special permit dahil official government vehicles naman anya ang gamit at walang sisingilin na pasahe. Nilinaw naman ng Kamara na pansamantala lamang iiral ang operasyon ng libreng sakay hanggat nananatiling mataas ang presyo ng langis at patuloy na nararamdaman ng mga commuter ang bigat ng gastusin sa transportasyon. Ito si Patrol 30. Jenny Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat dyan, Jelly Mendez. Direktamente pa rin dyan po sa Kamara. Nagatid sa ating orasan 15 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula kay Jenny, dumako tayo kay Jopel Pelenio. Fuel relief measures ng pamahalaan hindi sapat. Fair hike, iginit po ng TNVS community. Detalye mula kay Jopel. Jopel! Welcome sa grupong Transport Network Vehicle Service o TNVS Alliances ang ipinatupad na fuel relief measures ng pamahalaan gaya ng cash assistance at excise tax adjustments. Subalit iginiit ng grupo na hindi maiibsan ng pansamantalang relief measures na ito ang mas malalim na reformang kinakailangan upang epektibong matulungan ang mga drivers sa gitna ng di mapigilang pagsirit ng napakamahal na presyo ng produktong petrolyo. Sa pulong balitaan sa Quezon City, sinabi ni TNVS Community Philippines Chairman Walter Lugay na napapanahon ang mga ginagawang pagtugon ngayon ng gobyerno sa nararanasang krisis sa langis. Ngunit sa kabilang banda, hindi anila nito mariresolba ang tunay na problema ng mga TNVS driver hinggil sa napakaliit na kita na kanilang naiuuwi para sa pamilya. Bunsod nito iginiit ng TNVS Community na dalawang mahalagang usapin ang kanilang nais na agarang maaksyonan na kinabibilangan ng pagpapatupad ng fair adjustment at ang kapakanan at proteksyon na dapat na maibigay sa bawat driver. Payag ng grupo nararapat ng maipatupad ang TNVS Fair Hike o Fair Adjustment dahil hindi na umaakma sa kanilang operasyon ang pasahe, lalo na ngayong hindi pa rin nagagawan ng paraan ng gobyerno ang pagresolba sa di maabatan at di makatarungang napakataas na presyo ng langis. Maliban nila sa fair hike, mariin din na nanawagan sila sa transport network companies na palakasin ang mga safety measures
palawakin ang insurance coverage at bigyan ng mas makatarungang mga incentive structures ang lahat ng mga driver ng TNVS. Dagdag pa ng grupo na malaking tulong para sa TNVS community ang income stability at ang masiguro ang kanilang proteksyon, seguridad at malinaw na mga hakbangin upang magkaroon ng maayos na pamumuhay, lalo na ngayong may kinakarap ng matinding krisis sa langis. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may totoo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat, Joe Jabal. Nagganit sa ating orasan, 18 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At samantala, maaaring makatipid ng nasa 160 billion pesos ang pamahalaan mula sa 2026 national budget kung magpapatupad ito ng cost-cutting measures sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa patuloy na tensyon dyan po sa Middle East. Ito'y ayon kay Senator Sherwin Gatchalian ay alinsunod sa mga nakita nila na savings ng pamahalaan na posibleng umabot ng 10% mula sa maintenance and other operating expenses, personal services at capital outlays o katumbas ng nasa 80 billion pesos. Tinitingnan din niya ng Senate Committee Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy ang pondo sa mga hindi kinakailangang infrastruktura. Ayon pa kay Senator Gatchalian, gagawa sila ng mga rekomendasyon sa Malacanang ukol sa mga nakikita nila na pondo na maaaring pagkunan ng savings sa panahon na naharap tayo sa krisis o ang naharap sa krisis ang bansa. Senyor Balita! Patrol 24, Jun Samson, may report. Pilipinas nakikiisa sa panawagan ng international community hinggil sa kaligtasan ng mga marinong dumadaan po dyan po sa Strait of Hormuz. Alamin natin ang detalye mula kay Jun Samson. Jun? Senyor, nagpahayag ng suporta at sumang-ayon ang Pilipinas sa panawagan ng International Maritime Organization para sa mas pinaigting na proteksyon sa mga seafarers kaugnay ng tensyon sa Gulf region kabilang ang Strait of Hormuz. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, nakikiisa ang bansa sa mga hakbang ng international community upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga tripulante sa isa sa pinakamahalagang shipping corridor sa mundo. Nauna dyan ay nanawagan ng mga miyembrong bansa na itigil ang pag-atake sa mga commercial vessel at tiyakin ang sapat na supply ng pagkain, tubig at gasolina sa mga apektadong barko. Binigyang diin ang kahalagahan ng maayos na crew change at tuloy-tuloy na komunikasyon ng mga seafarer sa kanilang pamilya. Sinabi ni Marina Administrator Sonia Malaluan na nananatiling nakatuon ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa IMO at iba pang international partners upang maprotektahan ang kapakanan ng mga seafarers, lalo na ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga high-risk area. Patrol 24, June Samson, para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! May report si John Reyes Calata. Ang PhilHealth at ang PSA lumagda na po ng kasunduan para mapalakas pa ang modernization ng kanilang sistema. Ang detalye niyan ihatid ni John Reyes. John? Nilagdaan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Philippine Statistics Authority o PSA ang kasunduan na magpapalakas sa kanilang partnership pagdating sa modernisasyon ng kanilang sistema, pag-iwas sa mga mapanlilang na claims at pagtiyak na maaabot ng benepisyo ang mga Pilipino. Dumalo sa Memorandum of Agreement signing para sa Philippine Identification System co-location at paglulunsad ng PhilHealth Check Utility o PCU sina PhilHealth President at CEO Edwin Mercado at PSA National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa. Ayon kay Dr. Mercado, makatutulong ang partnership upang magkaroon sila ng accurate na records at matiyak na ang bawat piso na nakalaan para sa health funds ay naibibigay sa legitimate claims at maaabot ang bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng co-location initiative, magiging available na ang PhilSys registration sa piling PhilHealth offices. Ini-integrate naman ng PCU ang PhilSys data upang ma-verify ang pagkakakilanlan real-time, makapag-perform ng biometric liveness checks
at ma-match ang records para sa accuracy at matiyak ang tanging valid claims lamang ang mapoproseso. Integrated ang sistema sa key programs ng PhilHealth, kabilang ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Gamot Availment Process. Ang naturang hakbang ay isang paraan para sa digital transformation at modernization efforts ng PhilHealth. Isa rin itong pagpapatunay ng commitment ng PhilHealth at PSA para sa mas accountable, efficient at people-centered health system para sa mga Pilipino. Ako si John Riz Galata, nag-uulat sa himpilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Riz. Dagatid sa ating orasan, 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nanganganib pang tumaas ang presyo naman ng mga pangunang bilihin dahil sa paglaki ng gastos sa logistic at agricultural output. Bunsod na rin ng unli big time oil price hike dulot po ng kaguluhan sa Middle East. At batay sa pagtaya ng Department of Agriculture, posibleng sumipa ang presyo ng ilang pagkain tulad ng manok sa 200 hanggang 324 pesos kada kilo. Namimiligro ring umakyat ng halos 49% ang presyo ng well-milled rice o 67 pesos mula po sa kasalukuyang 45 pesos kada kilo. Gayunman, nilinaw ng DA na hindi pa ganap na sumasalamin sa lahat ng pamilya ng naturang pagtaya. Sa pag-iikot halimbawa ng DWIZ, yan po sa Marikina City at Pasig Mega Public Market, nasa 150 hanggang 16 o 16 pa na kada kilo ang manok. Pero isa sa pinakamalaking katanungan ay kung hanggang saan kailan mananatili ang stable price. Nagbabala naman ang kagawaran na hindi lamang nakatuon sa freight at transport cost ang epekto ng gulo sa gitnang silangan, kundi maging sa presyo ng farm inputs, partikular ang urea-based fertilizer na mahalaga sa produksyon ng pagkain. Senyor Balita! May report si Jun Samson. NBI handang isilbi kahit kanino man ang warrant of arrest sakaling maglabas ang International Criminal Court. Detalye mula kay Jun Samson. Jun! Senyor, tiniyak ng National Bureau of Investigation na handang-handa silang sumunod at ipatupad o magsilbi ng warrant of arrest sakaling maglabas ang international community. Ipinaliwanag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na ang NBI kasi ay ang primary investigating body ng bansa at isang law enforcement agency. Sinabi pa ni Matibag na may commitment din sila sa Interpol bilang bahagi ng international community, kaya tiniyak niya na makikiisa sila sa anumang atas o kahilingan ng kanilang counterparts. Magugunitang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong isang taon batay sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Patrol 34, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson, na magbabalik po kami sa mga karagdagan pa rin mga malalaking mga balita natin, mga pangunay natin mga balita at report mula pa rin sa mga kaagapay natin na bubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio Tele 23 TV sa aming pagbabalik. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Tala, 1,500 charitimba o ba, charity timba. Ayan. Ipinamahagi po yan ng PCSO sa Love for All Caravan sa Laguna. Narito ang report ni Angelo Baño. Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng kabuuang 1,500 charitimba sa pangunguna ni GM Melquiades Robles sa ginanap na Love for All Caravan sa Santa Rosa Multipurpose Complex bilang karagdagang tulong sa mga benepisyaryo. Ang charitimba ay naglalaman ng iba't ibang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at iba pang essential goods na makatutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga pamilyang nangangailangan. Ang Love for All ay proyekto ni First Lady Lisa Araneta Marcos na naglalayong ilapit sa mamamayan ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, partikular ang libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga komunidad na may limitadong access dito. Bukod sa pamamahagi ng tulong, ipinagkaloob din ng PCSO sa lokal na pamahalaan ng Santa Rosa ang halagang higit sa 1.2 million pesos bilang kanilang lotto shares mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre taong 2025 na inaasahang makatutulong sa pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran sa lungsod. Patuloy ang PCSO sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang
mas mapalawak ang abot ng kanilang mga programa at matiyak na mas maraming Pilipino ang mabibigyan ng agarang tulong at serbisyo. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat sa inyo, Banyo. Nagatid sa ating orasan 33 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, aminado po ang United Broiler Raisers Associations o UBRA na bagamat nanganganib na tumas pa ang presyo ng manok, hindi ito nangangahulugang magiging malaki rin ang kanilang kikitain. Ipiniliwanag ng UBRA na kung hindi naman kakayanin ng mga mamimili ang mas mahal na manok, hindi rin kikita ang poultry farmer. Partikular na tinukoy ng UBRA na dahilan sa posibleng pagtaas ng presyo ng manok ang lumalaking logistic cost at agricultural output dahil po sa walang puknat na pagmamahal ng krudo. Gayunman, pinakamasaklap anilang maaaring mangyari bukod po sa pagtaas ng retail price ay bumagsak ang demand dahil po sa paghina ng kakayanan ng publiko na bumili. Yun ang problema natin. Muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na may sapat na pondo para po sa pamamahagi ng ayuda sa mga tsuper na epektado ng walang prenong big-time oil price increase. Sa katunayan, nagpapatuloy ngayong araw ang payout sa iba pang public utility drivers gaya ng mga Transport Network Vehicle Service drivers at ayon po kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, aabot na sa 22,937 transport TNVS drivers ang nabigyan ng 5,000 peso cash assistance o katumbas ng 84.39% na kabuang TNVS beneficiaries na tinukoy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. At magsasagawa rin ang kagawaran ng special payout para po sa mga PUV driver na hindi napabilang sa urina na listahan ng mga benepisyaryo. Ang nasabing ayuda ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng walang prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kalinya po natin si Commodore Noemi Kayabyab, ang ating pong tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. At alamin po natin kung ano na po ang mga preparasyon ngayon na sinasagawa po ngayon ng ating Philippine Coast Guard. Kaugnay pa rin dito sa paghahanda. Dahil alam niyo naman, Holy Week o itong tradisyonal na Semana Santa. Magandang tanghali po, Commodore. Senyor Ray, magandang tanghali po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Okay, alam naman natin pag ganito nang parating ang isang ganitong mga okasyon na kagaya ng Holy Week o itong tradisyonal na Semana Santa, marami pong mag-uuwian sa mga probinsya, Commodore. Kaya po ngayon, kamusta po ang paghahanda na ginagawa ngayon ng Philippine Coast Guard hinggil sa bagay na yan? Senyor Ray, handang-handa na po ang Philippine Coast Guard sa parating po na Semana Santa. Ang naging direktiba po sa atin ng ating Pangulo kasama po ng Secretary of Department of Transportation na siguraduhin po ang kaligtasan at siguraduhin po ng ating mga biyahero. We will be placing all our Coast Guard operating units nationwide po in full alert status starting po yan ng March 28 hanggang April 5 in anticipation po sa pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga pantalan. Tayo rin po ay magde-deploy ng halos 17,000 PCG personnel po nationwide para masigurado rin po yung safety ng ating mga biyahero at kasama rin po ang paglalagay ng malasakit help desk sa lahat rin po ng pantalan, kasama po ang ating mga medical teams with other agencies tulad po ng PPA, Marina, and even yung Philippine Coast Guard Auxiliary para umalalay po sa ating mga biyahero sa kanilang mga concerns, and even kung meron po mga emergency medical assistance, we can provide po. Pagdating naman po sa seguridad, Senyor Ray, tayo rin po ay maglalagay ng ating Coast Guard canine dogs sa lahat rin po ng ating pantalan para tulungan po tayo sa pagkakandak ng layered baggage inspection po natin, kasama po yung pag-deploy ng ating mga sea marshals, particularly sa mga barko po na medyo mahaba po yung biyahe. And of course, ang pinaka-importante po sa lahat, Senyor Ray, is paiigtingin po natin yung pagkakandak ng pre-departure inspection sa lahat po ng barko to ensure that all vessels are seaworthy to sail at wala pong lalagpas na bilang po ng pasahero na wala po sa manifesto. And of course, in anticipation po, Sir Raiden, sa pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga coastal beaches and island resorts, tayo po ay maglalagay rin po ng ating mga rescue swimmers at tayo po ay magkasagawa ng coastal and seaborne patrol
para masigurado naman po ang mabilis na pagresponde kung meron man pong insidente. Okay. Commodore, ito pong sitwasyon natin ngayon, dahil alam natin nasa krisis tayo, sa sitwasyong ito na krisis tayo, are you expecting the same statistics o pareho din pong mga dami ng mga pasahero ang sasakay kaya ngayong traditional na Semana Santa sa nakikita ninyo? Last year, Sir Ray, tayo po ay nakapagtala ng halos sa 3 million na Wow. inbound and outbound passengers po yan. So kung titingnan po natin, halos ito po kasi anticipated na po ito na pag-uwi talaga sa kanilang mga probinsya. So posible maglaro po tayo sa ganitong bilang pa rin, Sir Ray. At kung gaganda pa rin po ang panahon at wala po tayong mararanasan ng mga weather disturbance sa mga susunod po na araw at linggo, we are considering na same number pa rin po ang ating makikita sa lahat po ng pantalan. Again, lahat po ng ating sinasagawang security and safety measures is in preparation po sa ganitong dami rin po na ating kinater last year. Okay. So, at this point naman, wala naman tayo nakikitang sa mga sasakyang pandagat natin, mga transport natin ngayon para sa dagat, ay wala naman pong hindi babiyahe o lahat sila ay nakandang bumiyahe. Wala naman pong ganon. Yeah. Yes, we are in coordination with PPA and Marina, Senior Ray. So wala Yeah. pa po tayong natatanggap na anumang report na posibleng kansela. So patuloy po ang biyahe ng ating mga barko po dyan. At ang Philippine Coast Guard naman po ay handang sumuporta para po sa ating mga kababayan. I see. So, ang hindi lang natin lagi may iwasan talaga kung talagang marami pa rin ang sasakay ngayon. Ang lagi nagiging problema natin, Commodore, yung sobra ang dami ng sumasakay sa barko o yung tinatawag nating over ang mga passengers na sumasakay. So, paano na din naiiwasan ngayon yan? Kasi alam namin nasa kontrol niyo yan at para hindi mangyari yung mga tinatawag nating overloading, Commodore. Senior Ray, we will not allow yung overloading po or excess passenger po Opo. sa mga barko po natin, lalo na po ngayon. Kaya po pinapaigting ng Philippine Coast Guard ang pagkakanda po ng inspections sa ating mga barko. At nababanggit ko naman ito, Senior Ray, sa ating mga previous na pag-uusap, na pagdating po sa maritime safety, it is always a shared responsibility. Kailangan rin po natin ng kooperasyon, hindi lamang po ng shipping company, kasama po rin yung mga pasahero na sasakay po sa mga barko. But definitely, sa direktiba po ng aming komandante, wala po tayong i-allow na mga barko na lalagpas po sa kapasidad ang isasakay po ng mga pasahero. Kaya Commodore, kailangan dito walang compromise na nakakaawa naman, matanda naman, may sakit na, nagmamadali. Alam nyo ba, nangyayari yung mga ganyan eh. Pakiusapan na, paawa naman kayo. Ayan na, kahit na alam na nating labag na sa batas, itutuloy pa rin. Kasi naaawa tayo, dapat malaman nila na walang ganon ang magiging sakayan dito sa pagdating dito sa barko, Commodore. Tama po kayo, Senior Ray. We will not compromise po yung safety ng ating mga pasahero sa ganitong panahon. Kaya po ang ating pong lagi natin maalala, marami na rin naman po ginawang mga programa, hindi lamang po ang Philippine Coast Guard, kasama po yung PPA, no? Na kung posible po na maaga po silang bumili ng ticket, may mga online ticketing systems naman po ang iba't ibang mga terminals po natin. So pwede po natin gawin yan para makasecure po tayo ng maaga ng ticket at hindi po tayo magmamadali. So ang advice po ng Philippine Coast Guard, bumili po ng maaga ng ticket, maaga pong pumunta sa pantalan because definitely lahat po ng pasahero at lahat po ng mga kargamento po natin ay dadaan po yan sa masusi inspection po para wala rin po maging abala po. And again, wag po kayo magdadala itong ating mga biyahero ng mga prohibited items because it would definitely cause delay, Senior Ray, yung mga flammable at mga explosives items po sa kanila po mga biyahe. Commodore, saan ka na nasa ninyo? Ano yung pinaka-pick natin lagi? Alam nyo, doon dumarating tayo eh. Alam nyo, mga Pilipino, kung kailan kailangan at saka lang kikilos eh. Di ba, ganyan tayo eh. Kung kailan apurahan at saka lang kikilos. Lagi tayo 0 hour. Ganyan ang mga Pinoy, di ba? Obserbahan nyo siguro. Kaya kung kailan ano yung pinaka-pick na talagang nandun nag-uuwian, nandun na lahat sila? Usually. Well, Senior Ray, nakikita natin by Monday, Tuesday, meron na pong pupunta
sa mga pantalan po natin. Kaya inagahan po talaga natin ito tinatawag natin na Oplan Biyaheng Ayos. Starting March 28 pa lang po, we will be monitoring 24/7 na po ang lahat po ng pantalan po natin. Okay. So hanggang April 5 po yan. So ang nakikita po natin pinaka-peak is yung Tuesday afternoon po. Thursday afternoon. Ayan. Yan po ang Yes, pinaka-peak. yan na po, mag-uuwi So wala na naman po. na stranded Oo, mag-uuwi yan. na po. Wala nang stranded na nakakasakay naman lahat. Wala kayong naranasan ganon. Commodore. Wala naman po. Wala tayong balita, senior. Pero usually naman po, everyday monitoring po natin sa pantalan. Ayun. Meron naman Okay. po tayong kinakandak na briefing with the PPA and Marina kung saan po kailangan tumugon ang Philippine Coast Guard kasama po ibang stakeholders sa ganitong mga panahon. Definitely, we will be providing assistance po. I see. Well said, Commodore. Marami po salamat sa pagpapaunlak nyo sa amin dito po sa Senior Balita. Marami po salamat. Maraming salamat, Senior Ray, at magandang hapon po. Si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Samantala, tingnan muna natin ang report ni Jelly Mendez. Yung pagkakasunod-sunod ng pagdinig sa probable cause laban po kay BP Sara, itinagda na po ng Justice Committee. Alamin natin ang detalye mula po sa kamera ni Jelly Mendez. Jelly? Itinakda ng House Committee on Justice ang magiging daloy ng pagdinig kaugnay sa pagtukoy ng probable cause sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte bilang paghahanda sa susunod na impeachment proceedings sa April 14. Sa harap ito ng mungkahi ni House Deputy Speaker Jay Conghun na layong pagsamahin ang pagtalakay sa dalawang natitirang reklamo, ang Sabalya at Cabrera complaints. Ayon kay Conghun, dapat pag-isahin ang mga magkakatulad na alegasyon upang magsilbing gabay sa pagdetermina ng probable cause, lalo't may mga magkakaparehong ebidensya at testigo sa dalawang reklamo. Sa pahayag ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, sisimula ng pagtalakay sa mga alegasyon kaugnay sa umunay maling paggamit ng confidential funds. Susundan ng mga issue sa Department of Education o DepEd bago isunod ang mga kasong may kinalaman sa panunuhol at korupsyon. Ang magiging daloy ng pagdinig ay nakabatay sa interpelasyon ni House Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima na siyang nag-endorso ng ikatlong reklamo. Sinabi ni De Lima na ang pagkakaayos sa pagdinig ay tugma sa mga grounds of impeachment at naaayon sa pagkakasunod-sunod sa planong presentasyon ng ebidensya ng mga complainant. Inaasahang mapapabilis ang proseso sa pamamagitan ng naturang hakbang dahil may iwasan ang pag-uulit ng talakayan sa yugto ng pagtukoy ng probable cause. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Direktamente sa kamera, nagatid sa ating orasan. Babalik po kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Paalala lang po ang PAGCOR. Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M nationwide Link Bingo event sa March 29. Pangunahan po ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Puente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay po sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makakatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards, bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi po ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para po sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-5741-935 o 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Mariling bisitahin ang www.casino.filipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para po sa iba pang updates. Senyor Balita! 51 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Celly Ortega Bueno sa Senado. Oil stakeholders
inamin na nagkakahirapan na raw po sa pag-secure ng supply ng langis. Detalye mula kay Sally Ortega Bueno. Sally? Aminado ang ilang oil stakeholders, partikular ang grupo ng oil companies sa gaya ng Independent Philippine Petroleum Companies Association na nagkakahirapan na sa pag-secure ng supply ng langis lalo na sa panahong ito. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Rafael Capinpin, Executive Director ng Phil Institute of Petroleum, na bagamat may parating pa naman daw silang supply hanggang Abril pero wala na daw confirmation ng delivery matapos ang Abril. Kaya wait and see daw ang nangyayari sa ngayon. Ang mga kumpanya ng langis na miyembro naman ng Philippine Institute of Petroleum gaya ng Petron, Shell, Chevron ay ginagawa daw ang makakaya para makakuha ng supply ng langis pati na ang pag-import ng low specification fuels. Bagamat may nabibili pang krudo sa ngayon, ang tanong daw ay kung hanggang kailan tayo may makukuha ang produktong petrolyo. Ang Petron naman sinabing kasama sa nagpapahirap sa pag-secure ng supply sa langis ay dahil ang mga bansang China, Thailand at Singapore ay nag-issue ng temporary ban sa paglalabas ng finished products sa ibang bansa. Nariyan din daw ang bidding sa mga available na supply kaya mas napapamahal ang presyuhan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Sally. Mula pa rin sa Senado. Samantalang kinumpirma ng Philippine National Police Highway Patrol Group na nagbitiw sa pwesto bilang hepe nito si Brigadier General Jesse Tamayaw sa gitna po ng kinakaharap nitong aligasyon ng sexual harassment sa isang babaeng pulis. Itinalaga naman ni PNP Chief General Jose Melencio Dartates Jr. si Police Brigadier General Romel Santa Ana Batangan bilang Acting Director ng HPG. Nauna nang nagsampa ng kaso ang biktimang pulis sa National Police Commission upang mapanagot si Tamayaw sa kinakaharap nitong kaso. Samantala, itinanggi na ng general ang mga aligasyon ng babaeng pulis sa kanyang umanong kanyang umanong biniktima at nangakong makikipag-ugnayan sa investigasyon. Senyor Balita! I report to John Sampson. Pag-ampon sa bata kahit kusang ibinigay ng ina, kailangan pa rin ng sertifikasyon mula daw po sa DSWD at ayon po sa Korte Suprema. Detalye mula kay June Samson. June? Senyor, nilinaw ng Suprema na kailangan pa rin ng sertifikasyon mula sa Department of Social Welfare and Development para maituring na ang isang bata ay maaaring ampunin ng legal kahit ito ay voluntaryong isinuko ng ina. Sa desisyon na sinulat ni Associate Justice Japar de Mampao ay pinagtibay ng Supreme Court Third Division ang desisyon ng Regional Trial Court na nagbasura sa adoption petition sa pag-aampon ni Eliazar Robiso dahil wala itong sertifikasyon mula sa DSWD. Nag-ugat ang kaso nang iwan ng isang ina ang kanyang sanggol sa pangangalaga ni Robiso at ng kanyang mga magulang kaya nagsumite si Robiso ng affidavit of consent na nilagdaan ng ina na nagsasabing hindi niya kayang suportahan ng bata at ipinagkakatiwala niya ito kay Robiso. Ibinasura ng RTC ang petisyon dahil ang bata ay surrendered child at kinakailangan ng sertifikasyon at muli ring ibinasura ng Court of Appeals ang apela ni Robiso. Ayon sa Republic Act 9523 at sa mga implementing rules, ang sertifikasyon ng DSWD ay kinakailangan sa lahat ng surrendered, abandoned, neglected at dependent children. Gayunman ay hindi na umano kailangan ng sertifikasyon kung may umiiral na relasyon sa pagitan ng bata at adopter tulad ng ampon ng biological parent, step-parent o kamag-anak hanggang sa ika-4 na degree. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John. Samantala sa gitna po ng krisis sa pandaigdigang supply ng langis, idiniklara nga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency at inilunsad ang uplift upang tiyakin ang sapat na enerhiya at proteksyon sa kabuhayan ng mamamayan. Ipinatupad po ang EO 110 para tugunan ng banta sa supply ng enerhiya. At may ayuda at subsidiya para po sa commuters, manggagawa at ganoon din ang mahihirap. Pinalakas ang supply ng langis at bantay presyo laban sa abusadong taas presyo.
At kasabay nito ay ang Republic Act number 12316 ay nagsasaad na maaaring isuspindi ng Pangulo ang excise taxes kapag umabot o lumampas ang presyo ng krudo sa Dubai at mananatili ito sa loob ng isang buwan. Senyor Balita! Nagbabalik si John Rhys Galata. Delivery riders na kumukuha ng cash assistance sa Pasig City, hindi alintanang init at napakahaba raw po ng pila. Ang detalye mula kay John Rhys. John? Di alintana ng mga delivery riders ang init ng panahon at haba ng pila dito sa Capitolio Amphitheater, Pasig City. Ito ay sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na pamimigay ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong riders ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ayon sa mga riders, di bali ng mainitan dahil may tuturing na itong tulong para sa kanila. Siyempre sayang, 5,000 rin yan, kaya easy na lang natin yung init. Baka na tayo ng diskarte tulad nito, Mayo. Nagsimula ang pamimigay ng cash assistance para sa mga delivery riders kaninang bago mag alas 8 ng umaga at hindi pa tiyak ng DSWD kung hanggang kailan ito matatapos dahil sisikapin nilang mabigyan ng ayuda ang lahat ng mga riders na nakapila. Kaninang alas 11 ng umaga, nasa mahigit 1,800 riders na ang nabigyan nila ng 5,000 pesos cash assistance habang halos 9,000 naman ang inaasahang kukuha ng ayuda sa buong araw. Ako si John Rhys Galata, nag-uulat sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Rhys. Samantala, tingnan natin yung report ni Jelly Mendez. Pagamihan sa Price Act para po maisama ang gasolina at diesel bilang prime commodities, ipinanawagan na po ng mga kabayan block. Detalye mula kay Jelly. Jelly? Para sa Makabayan Block sa Kamara, napapanahon ng amyendahan ng Price Act na layong maisama ang gasolina at diesel bilang prime commodities sa bansa. Nakapaloob ito sa House Bill 8765 na Makabayan Block na kinabibilangan ni na Representatives Antonio Tino, Rene Co at Sara Elago. Sa ilalim ng panukala, palalakasin ang kapangyarihan ng gobyerno na magpataw ng price ceiling sa gasolina at diesel sa panahon ng kalamidad, emergencies at insidente ng malawakang price manipulation at artificial price increases. Ayon sa Makabayan Block, malinaw ang kartel sa presyohan ng langis at hindi dapat ito pinapayagan ng gobyerno ngayong nasa ilalim ng krisis ang bansa. Bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Para kina Tino, Co at Elago, ang mitigation measures ng gobyerno ay hindi sapat dahil nagsisilbi lang itong token subsidies at panakit butas. Anila kailangan ang ganitong proteksyon para wakasan ang garapalang overpricing at mahinto ang domino effect ng fuel hikes sa pamasahe, pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Nilinaw na Makabayan na pansamantala lang ang layunin ng bill dahil ang nararapat na gawin ay i-repeal ang oil deregulation law at matigil na ang sabwatan ng mga kumpanya ng langis. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Hudyat po yan ng ating pansamantalang pag-iwalay ngayong araw na ito ng Huwebes. Samantala, bago tayo tuloy ang magpaalam, patama quote tayo, small progress is still progress. Tuloy lang, mga amigos at mga amigas, tuloy lang. At susunod na po, siyempre pa, si Binibining Tony Rose Gaida sa kanyang palatuntunang Tulay Pilipino, kasama po si Angelo Banyo. At siyempre si Senyor Pacheco, minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta man!